dito. Ayan, acknowledge lang po natin kung meron po tayo dito mga MMC, MC, and then mga uh, top dealers. Ayan. By the way, may mga first-timers po ba dito? Pakitype naman po yung pangalan nyo and then kung sino po yung nag-invite sa inyo para mas ma-acknowledge po natin kayo. Ayan. Meron po ba? Mukhang wala tayong may guest po ba tayo ngayon? Sayang naman po yung isi-share sa atin ng ating speaker. Alam niyo po ba na every training, every presentation is unique? Ayan, madami, madami pala. Sino po si ma'am or sir, yung ma'am L for R? Pwede po pakitype. Meron po nahiya. Okay, okay lang po. Ayun, shout out po. Welcome po, Miss Charmaine Buela. Invited ni Miss Gwen. Welcome po. Ayan, nasa 40,000 participants na po tayo. Nakakatuwa naman. So, ayan po, no? Welcome to our Business Opportunity and Success Seminar Zoom session. Ako po ang inyong host for today, and I'm so excited to be with all of you as we learn more about our business that we continue to change our lives. No po? Welcome po sa inyo. Congratulations po for making the right decision to attend tonight's Zoom presentation. And bago po tayo magsimula, meron lang po tayo konting house rules, no? Yan. Yan. Please turn off your mic po, turn it off or mute mode para respect na din po natin sa speaker. And pwede naman po tayong mag-unmute once po na kailangan, no? Look for better location and avoid distractions po. Sayang naman po kung hindi natin maiintindihan lahat ng information na ibabahagi sa atin. Yan. And then, pwede po tayong mag-open ng cam. Yan. Tapos, kung nakahiga po tayo, pwede po tayong maupo kasi baka po mamaya, baka tulog na kayo. Masakit po kaya mabagsakan ng cellphone sa mukha. Ouchie. Yan. And then, kung meron po tayong mga questions, opo, alam na alam ko kasi sorry na po. Ayan. Opo. Kung meron po tayong mga questions, pwede po nating i-reserve para po mamaya sa ating question and answer portion. Bibigyan po namin kayo ng time for that, no? Ayan, so, yan, smile, sit back, relax, and let's more. Learn more. Yan. By the way po pala, ako po pala si Abigail Marticio from Trece Martires, Cavite. Ang vital statistics ko po, ay wag niyo na po palang tanungin. Ayan, from former teacher aide po ako. Yan, mababa ang sahod. Never nakahawak ng malaking halaga sa dati kong trabaho. Pero ngayon po, kumita lang naman ako ng more than 100K part-time. At nakakalibot na rin po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas just by doing MCOR, di ba? Ngayon po, isa na po akong full-time dealer. Sarap ba? Masarap ba yun? Yung nakakalibot ka sa iba't ibang lugar ng libre at nadadala mo pa yung business mo, di ba? Ayan. So, bago po pala ako magsimula, meron lang po akong kwento. Yan, okay lang po ba? Gusto niyo po ba ng kwento? Type yes naman po kung gusto niyo ng kwento. Kung ayaw niyo po, okay lang din naman po. Joke lang po. Yan. Nakakita na po ba kayo ng tabo? Alam niyo po ba yung tabo, yung deeper? Yes, ayan po. Opo, opo. Yes, tabo, opo. Yan, kilala niyo siyempre siguro sa iba po dito, kilala niyo na po si Brother Edgar. Si Brother Edgar Tabat, no? Yes, opo. So, sa EMBC Dasma po kasi,
So, kaya ano si Brother Edgar, dati siyang nagbebenta ng mga tabo, yung binabali-bali pa po, tas para ibinabagsak niya, binabato niya. So, one time po, dumaan siya sa EMBC Dasma, may dala-dala siyang tabo, no? And then, all of a sudden, bigla niya pong ibinato sa sahig. And then, sabay sabi po sa akin, ano be, bibili ka ba ng tabo? Yan. So, syempre natawa lang po ako, di ba? Syempre, aanin ko na po yung tabo. Social po yung bahay namin, medyo naka-biday po kami, di ba, Coach Mahi? Yan. Syempre, hindi ko po pinansin yung tabo. Yan. And then, one time po, di po ako bumili sa kanya ng tabo. Hindi ko po siya pinansin. Tinawanan ko pa po siya. Yes, may biday po kasi kami at shower, so hindi ko po siya pinansin. So sabi ko po, hindi ko kailangan. Ayun. And then lumipas po yung araw. Dito po sa bahay namin, dumating yung time na nasira si bidet. Eh, alam niyo na po yun. Nasira si bidet. Naka number 2 po ako nun. So, nasira si bidet, so wala akong choice. Doon ko po na-realize yung importance ng tabo. Yes, ayan po. No? So ano po yung connection ng kwento ko sa topic natin for today? So, wala lang po, naikwento ko lang. Joke po. So, ang ano lang po sa akin, ang may relate ko lang po, no? Ano po natin na yung tabo is opportunity, no? Opportunity siya na nandiyan na siya sa harap mo pero akala mo hindi mo siya kailangan, yung pala dadating yung time na kailangan mo siya at makakatulong siya sa iyo, no? So speaking of opportunity po, no? Yan po yung topic natin to for tonight. So yun po yung pag-uusapan natin. Pero ang good news po is hindi po ako ang speaker. No? Ang speaker po natin for today is yun po yung may karapatan para i-explain sa inyo kung ano pa po yung mga opportunity na pwede niya pong ma-share. So, yung ipapakilala ko po sa inyo is, yan. Yan. Sobrang malapit po sa akin tong tao na to. As in, sobrang malapit po sa puso ko. Andito po yung puso ko, andito po yung puso niya. Ganun po kalapit. Joke po. So, sobra po ang paghahanap sa at respeto sa tao na to. As in bow po ako dito. 'Di ba? Yan. Isa po siyang high school graduate. Nagpatunay na hindi hadlang ang pinag-aralan para maging successful sa buhay. Isang mabuting may bahay na nagsikap dahil ayaw niya pong umasa sa pera ng asawa niya. 'Di ba? Mas masarap po yung pag may sarili kang income. Napaka-generous po ng tao na to. Namigay lang naman po siya ng bahay sa kanyang dalawang empleyado. And I am blessed po na isa po ako doon. Yan. Na walang hinihing kapalit. Alam niyo po yung totoong fairy godmother? Yan, siya po yung living testimony na may totoong fairy godmother. Yan. Multi-millionaire circle awardee. Pag sinabi pong multi-millionaire circle awardee, hindi lang po siya kumita ng 1 milyon, kundi milyon-milyon. 'Di ba? Pag ganito po ba yung speaker, papakinggan po ba ninyo? Yes, yan. Yes, 'di ba? So, hindi ko na po patatagalin pa, no? It's my honor to introduce our speaker for tonight. Top 1 dealer of MCOR, EMBC Dasma Oder, our very own fairy mom, Coach Maricar. Yan. Diyan. Amazing life. Kala ko himatay na si Abby eh. Sabi ko, naku, mukhang magpa-pop si Abby ngayon. Yay. Kinabahan ka ba? First time niya kasi mag-host. Hindi siya pwedeng tumanggi. Sabi ko, ikaw ang host. Ayan, thank you so much, Abby. Galing nga. Thank you po. Yan, palakpakan natin si Abby. Doon sa mga naka-open cam, sa mga hindi naka-open cam, bahala na kayo. Ayan, amazing life, everyone. Doon, very quick lang po to, no? Okay, mag-alala. So, saglit na saglit lang to.
Nagsikain na po ba kayo? Sinong hindi pa kumakain? Type 1. Yan, isa po si Abby sa nabiyayaan po natin ng bahay. So, bakit ko siya binigyan ng bahay pala? Kasi yung bahay po niya before, pwede mo ikwento, Abby, anong tsura ng bahay mo before? Tinitira ninyo? Oo. Lugo po. Di kwento mo, sabi ko. Anong tsura Ayun ng po. bayan? Ayan, sorry na po. Ayan po, yung bahay po namin is nasa, ano siya, excess lot, no? Yung likod bahay po namin is ilog. So, pag bumabaha po, tumataas yung tubig. So, binabaha po kami. O tapos ang And, CR nila, and CR po kumbong. namin, yan, nasa labas, yung CR po namin is nakabukod sa bahay. So, pag bumabaha po, mahirap pong mag-CR. O, pumapasok yung tubig sa loob ng bahay nila. And same with Sue, yung binigyan ko ng isang bahay, ganun din yung situation nila. Nasa second floor sila every time na umuulan. Ulan pa lang yun hindi pa bagyo. Kaya sabi ko, marami akong marami akong cash noon, liquid cash. Sabi ko, maghanap ka ng bahay, bibili natin. Ganun lang no? Pag marami kang Yes. pera, madaling magdesisyon. Naniniwala kayo doon na pag marami kang pera, madaling magdesisyon, madaling bumili, madaling tumulong. Tama or tama? Tama Tama rin po. ba? Kaya sisimulan ko na. Kasi gusto ko rin lahat kayo ma-blessed. Yan, pakitype nga po blessed. Kung gusto din yung ma-blessed kayo. Yan. I'd like to acknowledge yung guest ko, si Annadel from Bulacan, si Gladys, si Elizabeth, yan. Lahat kayo love ko. And thank you so much for attending our Zoom for tonight. So medyo bago yung gagamitin kong PowerPoint. Please bear with me. Yan, amazing life. Start na ako. Nakakatuwang tignan, no? Yung family, one big happy family sila, mukhang kasama pa sa lolo't lola, right? So, sana all. Kasi lumaki ako na, na hindi ganyan, hindi buo yung family. At hindi kami family-oriented, sadly. Pero ganun talaga, may kanya-kanya tayong path na kailangan daanan kasi in order for us to be strong. So, ba't ko pinakita yung family? Kasi dito, my question is, what does a quality happy life mean to you? Ano ba yung quality happy life para sa'yo? Para masabing quality and happy ang buhay mo, ano dapat yung meron ka? Yan, pwede niyo pong i-type yung mga sagot ninyo. Tingin niyo na kailangan niyo para sabihin na masaya yung buhay niyo, na quality yung buhay ninyo. Basahin ko yung iba. Wala pa nagta-type. Ayan, paano niyo po masasabi na quality yung buhay ninyo? Masayang pamilya, yan, correct? Yan, masayang pamilya, healthy, di ba? Yung iba, ayaw magkaroon ng quality happy. Yan, may bahay at lupa, tama? Merong sasakyan na nagagamit. Dito nga ako magbabasa ng na message. Sige, pakitype lang po. Yan, nakaka-travel, di ba? Sino ba naman ang ayaw mag-travel? Diba? Once every 2 months, makakapag-travel ka, lalabas ka ng bansa, or kahit sa ibang lugar lang. Tapos merong business, tapos yung business mo, eto yung magsusustain ng mga needs mo, ng mga wants ng family mo. Tapos, makakapag-save ka ba? Sabi nga ni Risa 50 million savings. Di ba, Risa? 50 ba? 100 million. 100 million savings. Kung ikaw na nasa chat ngayon, nasa Zoom, magkano yung savings na sa tingin mo, pwede na makakasustain na kahit siguro hindi ka magtrabaho for the next 5 years na lang, wag 10 years. For the next 5 years, kahit hindi ka maghanap buhay, tingin mo, mabubuhay kayo ng masagana ng pamilya mo. Magkano yung gusto mong savings? Sabi ni Risa, 100 million. 100 million, 50 million, 1 billion, sabi ni John, 50 million. Yan. Kung ano man yung hinahangad natin, syempre nagdedepende po yan sa ating mental wallet. Kung magkano kasi yung nahawakan mo ng pera, lumiliit yun para sa'yo. Kaya pag ang mga nilalagay po nila dito is malaki, malamang malalaki na yung mga nahawakan po nilang pera. Kasi ako before, ang gusto lang namin mag-asawa is 1 million lang. Opo. Sabi ko, magkaroon lang tayo ng 1 million, okay na. Ano na tayo niya, secured na tayo. Makakapagtapos na ng pag-aaral yung bunso natin. Parang yun lang yung goal namin eh. Pero nung nakahawa kami ng 1 million,
Grabe, sobrang liit pala. Nung nakahawa kami ng 5 million, ang liit pala ng 5 million. Nung nakahawa kami ng 10 million, ang liit pala ng 10 million. So, i-goal natin, lagi yung goal natin, palaki ng palaki. Okay po yan. Ibig sabihin, lumalaki po yung ating mental wallet. Now, as a Pilipino, di ba tayo, accustomed tayo sa mga laging sinasabi or mindset ng magulang natin, mag-aral ka na mabuti para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. So these are examples of common jobs na meron ng mga Pinoy. Tama? So lahat ito halos pangarap ko to eh. Pangarap ko maging teacher, nakalagay yan nung high school ba ako. Yan yung nakalagay sa Salt Greens ko yata, maging teacher. And then, naging pangarap ko rin magtrabaho sa BPO. So pakitype nga dyan kung ano yung naging previous job mo, pakitype po sa chatroom. Naging pangarap ko rin at natupad naman, naging OFW ako, nakapag-Japan ako twice. And pangarap ko makapagtrabaho din sa cruise ship kasi gusto ko maging chef before. Yun nga lang, because of health, I was declined. Then nakapagtrabaho din ako as food crew sa Coney Islands. 3,000 lang yung sweldo ko noon, Makati pa yon. So 3,000 is isang buwan. Kung anong year yon, mga 1992. And yan, pangarap ko rin maging nurse. So recent lang, plano sana namin rin sa mag-enroll as nurse. Kasi para dito sa ating business. Gusto namin maging nurse para mas marami kaming kaalaman. Kasi nagiging mas gutom kami sa kaalaman eh. Kasi mas maraming alam talaga, mas marami kang pupuntahan. Teacher, admin, factory worker, engineering. Yan yung mga naging trabaho nila. At trabaho ba to or pangarap? Company nurse and HR. Yes, muntik na mag-enroll. Hehe. Oo, muntik na kami mag-enroll. Talagang, kasi gusto namin maging parang magkaroon lalo ng conviction dito sa business. Kaya gusto namin mag-enroll sana as nurse. Sabi ko nga kay Risa, ba't hindi pa doktor? Pag-aralin kita ng pagdodoktor. Siyang masipag mag-aral, ako medyo tamad. Mas technical si Risa kaysa sa akin. May tiyaga din naman ako. Yan, paminsan-minsan. Yan, but magkano ba ang ng common na trabaho dito sa Pilipinas? Sabihin natin 30,000. 30,000, is it enough? Malaki ba to or maliit? Ganito rin ba yung sahod ninyo? Yung mga nag-type ng mga may trabaho? Operator and pantry. Malaki po yan sa akin dati. Yan. Tingin niyo sapat ba yung 30K sa ating ngayon? Cost of living? Maliit, 35 nga sa akin. Pero ngayon, kulang na kulang pa rin po. Maliit, no. Oo, sa mga nakahawak na ng 30K, maliit talaga ang 30K. Pero kung hindi ka pa nakahawak ng 30K at ang sinasahod mo lang is 10K, malaki ang 30K. So depende yan sa sa pananaw, parang subjective yan. Depende kung sino yung kausap mo, kung ano yung kanyang goal sa buhay. Halimbawa, empleyado ka sa SM, malamang ang 30K malaki para sa'yo, correct? So yung 30K, i-breakdown natin. Sa iba kasi malaki, sa iba maliit. I-breakdown natin siya, yung gastos. So sa pagkain, kasya na kaya ang 500 pesos per day? Kung meron kang pamilya. Or single ka. Pag single ka nga, minsan parang mas mahirap pa nga pag kasya yung 500 eh. Kung meron kang pamilya, tapos yun yung sahod mo, wala kang choice kundi i-stretch out. I-budget talaga. So, kunyari na lang 500 pesos per day. So that is 15,000 a month. Kuryente, 2,000. Hindi ka na mag-aircon, electric pa na lang, okay na. Kasi pag nag-aircon ka, abot ka ng mga 5, 6,000, di ba? Depende. Tapos hindi pa naka-inverter. Tubig, sabi natin 500, pero dito sa amin, ang tubig namin is nasa 2,000. Diwan ko ba? Wala naman kami swimming pool, bakit 2,000? Load, 500 pesos. So, pwedeng sabing 300. O, sabihin na natin 500. Nag-games ka pa. Fair, pamasahe, 500 pesos. Malamang kulang pa yan, yung 500 sa isang buwan. Kung pumapasok ka ng trabaho. Ang mahal na ngayon, di ba, ng minimum? Hindi ko alam. Magkano bang minimum ngayon sa jeep? Hindi ko rin alam eh. Then yung mga basic mo, yung shampoo, conditioner, yung mga pang-hygiene, 1,000, di ba? Pang-moisturizer, di ba? Gumagamit ba kayo nun? Siyempre, hindi mo pwedeng puro katrabaho, tapos haggard kang baho mo, namamantot ka, 13 pesos daw. So yung 500, I think kulang yan sa isang buwan. Pero sabihin na lang natin ganyan. So total of 19,500. Wala pa po dyan yung rent sa bahay, at saka yung iba pang mga, yung groceries, wala pa dyan. So halimbawa,
talagang nag-budget ka, tapos ang natitira sa'yo is 5,000. Iniipit mo talaga yung 5,000 savings every month. Kasi meron kang ginogol. Di ba lahat ng Pilipino, alam ko, ang ginogol is magkaroon ng sariling bahay. Tama or tama? Even yung mga OFW, ano yung unang-unang ano nila, tina-target? Bahay. 'Di ba? Kasi para sa kanila, ito na yung kanilang retirement home. Mawalan man daw sila ng hanap buhay, at least meron silang bahay, parang investment para sa kanila. Pero the time na hindi na sila makasampa kunyari ng barko, hindi na sila makapag-OFW, yan. Sabihin natin hindi na kayo nakapag-OFW, ano yung pwede niyong source of income pagdating dito kung wala kayong ibang pinagkakakitaan, wala kayong business? So, ang mangyayari, mauubos yung savings mo, yung bahay mo, mabebenta mo kasi wala ka ng pera eh. Pag wala ka ng pera, nagkaroon ng emergency, ano mangyayari? Bebenta mo yung bahay. Tama? Now, halimbawa, yung simpleng bahay na gusto mo, cost you 2 million. Ito yung halaga. So, pag-iipunan mo ngayon from that 5,000, i-divide natin yung 2 million sa 5,000. That will be 4,000 months. Wow, 4,000 months. I-divide natin sa isang taon divided by 12, that is 34 years. Magkakaroon ka na ng bahay after 34 years. Tanong, ilang taon ka na ngayon? Ano nang edad mo ngayon? 35 plus 34 is 69. Yan, congrats, Risa. At the age of 69, meron ka ng sariling bahay. 27. Nahirapan ako magmata. 27 plus 34 is 61. Yan, Jervin, 61. Katatapos mo na mag-senior, may bahay ka na. Congratulations, palakpakan natin si Jervin. Si John Rafael, 19. So, 19 plus 34 is 33, 53, tama ba? So, John Rafael, payag ka ba? Age of 53, saka ka palang magkakaroon ng bahay? Yes or no? Kayo ba, papayag kayo after 34 years pa kayo magkakaroon ng sariling bahay? Of course. Sino ba naman ang gusto ng 34 years pa, di ba? At saka, isa pa, mabuti sana kung yung bahay na pinag-iipunan mo, pagdating ng 34 years, 2,000 pa din ang halaga. Nakakapagduda yan. Malamang hindi po. Kasi bibigyan kita ng example, ang taas po na inflation rate. Yung lupa namin, nabili namin 3 or 4 years ago, 11 million. Ngayon po, nagkakahalaga na siya ng 24 million. Ganun po yung kataas yung kanya inflation rate. So baka yung 2 million na bahay na pinag-iipunan mo, pagdating ng 34 years, yes, meron na akong 2 million. Nung nag-inquire ka, 10 million na. Yari. 'Di ba? Hindi na 2M. Correct. Now, dahil nga hindi afford ng sahod mo, ng savings mo, kahit nagkuripot ka na, kahit pa naging 10,000 pa yung sinesave mo every month dahil sa inflation rate, tinanggap mo na lang ang katotohanan. Ay naku, wag na tayong umasa. Tanggapin na lang natin yung katotohanan, babaan na natin expectation natin. Hindi tayo magkakaroon ng sarili nating bahay. Ina-accept mo na lang yung totoo. Kasi yun yung reality mo ngayon. Anong nangyayari? Sabi nga, di ba, may kasabi ng mga Pilipino eh, kapag maiksi ang kumot, matutong ano daw, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Di ba? So namaluktot na lang, ang mga Pilipino kasi is resilient. Ang galing mag-adjust. Biri mo yung bahay nila, tuwing umuulan ng malakas, nagbabaha. Nakaka-adapt sila. Ine-enjoy na lang ang baha. At least, di ba, may swimming pool tayong sarili. Ginagawa pa rin positive lahat ng bagay. Pwede naman pong hindi eh. Sabihin niyo pong pwede namang hindi. Okay pong maging resilient. Pero wag po tayong masanay. Wag tayong masanay na nag-a-adjust sa kahirapan. Ano yung point ko dito? Ang point ko po, gusto mo ng quality, happy life. Pero, yung sa realidad mo, hindi pwede. So, ano mangyayari ngayon? Yung bahay na pangarap mo, instead na bibili ka ng bahay, doon ka na lang kila mama, kila papa, at least one big happy family kayo. 'Di ba? At least sama-sama tayo. Masaya, mas marami, mas masaya, nagkakatulungan. Mindset mo pa yung sarili mo. 'Di ba? Ginastify mo pa yung kakulangan mo para lang sabihin na hindi ka failure. Yung pangarap mong sasakyan, wala na rin. Okay lang yan, wag na tayo mangarap na sasakyan. Magastos ang maintenance. Mahirap mag-park. Mahal ang gas. Mag-commute na lang tayo. Tipid pa. Diba? Diyan na-justify mo lagi kung ano yung mga kakulangan mo. Yung gusto mong travel, gusto mong pumunta ng Japan,
Wag na. Okay na yan. Diyan na lang tayo sa Gapan. Gapan Nueva Ecija, parehas lang yon. Yung J, pinalitan lang ng G. Baliktad na yung pananaw ng mga tao ngayon. Yung negosyo, wala na rin. Kasi nga wala kang naipon. Sabi mo, wag na tayo magnegosyo. Total, pagdating naman na retirement age ko, magkakaroon naman ako ng lump sum. Sapat na siguro yun pang maintenance ko, tapos maski pa paano, pambigas. 'Di ba? Naging happy ka na. Naging kontento ka na. Kasi yung reality mo, yun yung nakikita mo. Hindi mo nakikita yung opportunity, hindi mo nakikita yung mga pwede pang mangyari, yung growth, napipigilan. So pati ipon, wala na rin. Yung happy family, ano nangyari? Nak, pasensya na, hindi kita mapag-aaral ng pagdodoktor. Wala hindi kasya eh. Pati yung pangarap ng mga anak natin, bumababa. Bakit? Kagagawan din natin. Bilang magulang, tungkulin po natin na ibigay yung the best sa pamilya natin. Huwag niyo pong sabihin na hindi niyo kaya. Kasi kaya niyo yan, maniwala po kayo sa akin. So, sad life. Ito po yung nangyayari. Kapag hindi mo nakukuha yung goal mo, kapag nanatili ka sa kung ano lang yung meron ka ngayon. Huwag kang pumayag kasi meron po tayong tinatawag na purpose sa buhay. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Magtrabaho lang ba? Maghanap buhay para lang may pangkain? You work for food? Wala nang purpose, wala nang iba. Okay ka na, magigising ka na lang isang araw na, retired na ako, senior na ako. Sumba-sumba na lang, okay na ako. Hindi po. Maniwala po kayo sa akin. Lahat po tayo kinreate ni Lord for a certain purpose. Minsan lang hindi po natin nakikita kasi nag-e-enjoy po tayo sa comfort zone. Rather, hindi naman po nag-e-enjoy. Nasasanay po tayo sa comfort zone po natin. Ngayon, tanong ko po sa inyo, what do you need to have a quality happy life? Ano ba yung kailangan mo para magkaroon ka daw ng quality happy life? Sa tingin nyo, ano yung kailangan na meron ka para magkaroon ka ng happy quality life? So kanina tapos na tayo dun sa mga goals. 'Di ba? Kung ang employment hindi pala kayang ibigay yung quality happy life, ano yung pwedeng magbigay sa'yo ng quality happy life? Sabi ni John, pera. Saan mo kukunin yung pera? Saan manggagaling? 'Di ba? Kaya mas maraming mahirap sa Pilipinas, lahat tayo kasi naka-mindset as an employee. Yan, tama si Jennifer. Business. Kailangan po matuto tayo mag-business. Kailangan natin magnegosyo. But ang question again is, what do you need to succeed in business? Ano ba yung kailangan mong gawin para mag-succeed ka or para magtagumpay ka sa negosyo? Kasi hindi naman lahat ng nagde-negosyo nagiging matagumpay. And next question is, how much do you need to get started? Magkano ba yung kailangan mo talaga para makapagsimula kang magnegosyo? Kasi remember, ang employment, nandyan yan para hindi ka magutom, para ma-provide yung pangangailangan ng family mo. Pero yung pangarap mo para sa family mo, yung pangarap mo para sa sarili mo, yung pangarap mong buhay, hindi mo siya pwedeng kunin sa employment. Sa negosyo mo siya kukunin. So, dalawang question yan. Ano yung kailangan at magkano yung kailangan para makapag-start ka? So, bibigyan ko kayo ng mga ideas po. First, yan, pwede pong mag-franchise. So, magkano ihanda mo rito? Siguro mga around 300,000 to 40 million. Huwag na natin pag-usapan tong franchise kasi, di ba, yung, yung bahay nga na 2 million, hindi ka makabili. Tapos magka-franchise ka pa, come on. Kalimutan na natin tong franchise na to. Kung may pera ka na 300,000 to 40 million, pwede yan. Pero kung ordinary one ka, kalimutan mo na to. Okay lang? Hindi to swak sa'yo. Pero bakit marami yung nagpa-franchise? Bakit gusto nila yan? Hanggat maaari, di ba? Halimbawa, meron kang 40 million ngayon. Kukuha ka ba ng Jollibee? Jollibee franchise? Kung ikaw nasa Zoom ngayon, meron kang 40 million. Kukuha ka ng Jollibee franchise? Yes or no? Yes po. Sa tingin niyo po, lahat po ito kumikita. Lahat ng franchise na to. O, sad to say po, hindi po sila lahat kumikita. Kahit mahal po yan, kahit pa sabihin na mataas na brand po yan, hindi po. Bakit? Kasi na-prove ko po yan. Meron akong client, may-ari po sila ng Torres Farm sa Cavite. Meron pala silang Jollibee. So nag-present kasi ako sa kanya, interested po siya maging center. Sabi ko, ang explain ko kasi din na business is Jollibee. Sabi niya, ayan, may Jollibee kami. Oh, talaga po? Saan po? Somewhere in Manila.
Sabi ko, wow, grabe big time po talaga kayo. Siguro laki po ng kinikita po ng Jollibee, no? Sabi niya, ay, nako, matatapos na yung contract namin, pero until now, hindi pa kami nakaka-ROI. Imagine, Jollibee, matatapos na ang contract, hindi pa nakaka-ROI. Then another example, hindi ko babanggitin yung, yung brand. May kainan sa tabi ng Walter, dito sa amin. Yung bangko doon, kaibigan namin yung manager. Sabi niya, alam mo ba, mas marami pang laman yung bangko nyo kaysa dyan sa may-ari ng restaurant na yan. Ang laking restaurant po nun. Pag pumasok ka dun sa restaurant nila, walang katao-tao, isa, dalawa lang. Ang laki ng OPEX no, ng operation expenses. Sabi ko, ay, ganun po ba? Diba? Chismosa yung manager. Member ko po yun yung manager. So, hindi pala ibig sabihin na meron kang ganito kalalaking brand, ibig sabihin, kumikita ka na. Kasi, ano po yan eh, ang negosyo po kasi talaga may kaakibat na risk. Yan, wala pang bumalik, sabi ROI. So again, bakit sila nagpa-franchise? Kasi sistema po yung binibili natin sa franchising. Yung sistema, paano mo i-operate yung negosyo nang hindi ka na mag-iisip. Meron ng produkto, alam na kung paano lulutuin, meron silang sariling recipe, na kahit saan ka kumain Jollibee, pare-parehas ang lasa. Na kahit saan ka kumain McDonald's, pare-parehas lang po yung itsura, yung menu board, lahat parang magkakambal. Yun po yung sistema nila. So wala ka na talagang problemahin. May permits na, may dokumento, may marketing team na sila, may inventory, may POS, hindi mo na problemahin din yan, and may branding na tinatawag. So ito po yung binabayaran dun sa franchise. And every year, meron din pang mga royalty po yan. So magastos po. So kalimutan na natin yan kasi hindi po natin kaya pa yan sa ngayon, di ba? Kasi po tayo ay walang 40M. Ayan, ganyan pong itsura. Sad life kapag walang 40M. Sabi, 40K nga, wala eh, 40M pa. Pero pwede ka maging independent micro business owner. Pwede ka magkaroon ng sarili mong bake shop, maliit, or coffee shop na maliit. Yung mga ano lang ngayon, yung mga sustainable. Meron nga mga coffee shop nasa bike lang eh. Pag ikaw ay mag-bake shop, ang pinaka, ang nag-inquire kasi ako sa ano sa oven, yung heavy duty, nasa 30K din. Parang pinakamura na yon. 30K. Hindi naman pwedeng ang oven mo maliit dyan. Nag-bake shop ka pa, di ba? Hindi pa kasama yung ibang mga equipment. Ito na lang coffee shop. Sa coffee shop, siguro pwede ng capital is 30,000 pesos. Yung permits, mga 10,000 pesos kasama yung BIR. Plus pa po yan kasi meron pa mga health po yan health and sanitation. Tapos training, kailangan naman ka ng training. Merong barista training, 35,000. Ito po yung pinag-inquiran ko din before kasi nagkaroon din kami ng ng kainan, mga milk teas, yan, coffee shop. 35,000 yung barista training. And diyan sa 35,000 na yan, parang 3 days training po yan. I-explain sa'yo ano yung coffee, lahat, paano magtimpla. Then, meron ka pang babayaran na OPEX, yung operational expenses, kagaya ng Meralco, tubig, and kung meron ka pang staff. So, a total of, siguro sabihin na natin yan, 40 plus 35, 75,000 muna. Ito yung magiging starting capital mo, magkakaroon ka ng micro business na sarili mo. Pero, kahit meron kang capital, meron kang permit, meron kang training, ang tanong, magiging successful ba yung business mo? Yes or no? Tingin ninyo, magiging successful? Tapos malakas yung loob mo Siyempre pag nagnegosyo ka, dapat malakas ang loob mo. No, no. O depende pa rin, 'di ba? Hindi mo pa rin masasabi yung success. Kasi bakit? Kasi kailangan mo pa rin dito ng sistema. Kasi nagnegosyo ka, nagkaroon ka ng coffee shop, marami ka pa rin aaralin. Paano ang gagawin mo pag bubukas, yung inventory, yung POS mo pa. Basta marami ka pang kailangan aralin i-consider. Hindi lang, kasi hindi ka naman basta magtitimpla lang dito ng 3-in-1 eh. Madami, kagaya ng bagong tayong coffee shop dito sa tabi ng pinagkakarwasyan ko. Halos lagi, araw-araw pag dumadaan ako, walang tao. Hindi nga daw niya alam kung tama ba yung desisyon niya eh. Sabi ko, pwede ka naman mag-grow yung market mo through social media. Sabi ko, gumamit ka ng social media. Masarap naman yung coffee nila. Kaya lang siguro, mali lang yung pagkakapwesto niya, nasa ano lang, maling lugar. 'Di ba? Pagka hindi binavalue yung product mo dun sa maling lugar, maling market, yun, most likely, malulugi ka talaga. So, hindi assurance na may capital ka, may permit, may training,
pwede ka ring kumita. So medyo malaki yan, di ba? 75,000. Now, we have this MCOR community. Kami po ay company po ng MCOR na ang vision po namin is makatulong po sa maraming mga tao. Sa MCOR community po, dito po, ini-equip po namin yung mga papasok sa community namin na maging magaling. Magaling po sa business, matuto talaga. Meron din po kami sistema na hindi mo na kailangan pa mag-isip ng products, ng permits, ng marketing inventory, ng branding at trainings kasi lahat po yan ibibigay po namin. Hindi mo po kailangang gumasa ng 75,000. Huwag kang mag-alala. So ito po, ilan po ito sa mga dealers po namin, mga kasama po namin sa community, all walks of life. Iba-ibang mga tao po na dito po, na-prove nila na kahit anong klase ka, saan ka pa nanggaling, pwede ka palang kumita dito sa MCOR community. So example po, ito pong isa ko pong dealer, si Teacher Glenda. Ay, sorry. Si Teacher Glenda, sobrang busy po kapag kaguro ka. Maagang gumigising, alas 4, alas 5 na madaling araw, nagpe-prepare na po yan. Umuwi po gabing-gabi na, gumagawa pa rin po ng lesson plan. Pero siya, ginagawa niya po si MCOR bago po siya pumasok sa school at after school. And even during school, ginagawa pa rin po niya sa MCOR. Ito po yung kanyang feedback. Hi, I'm Glenda Divilla, teacher by profession. Sinubukan kong gawin ng MCOR dahil gusto kong matutong magnegosyo. Isinisingit ko lang siya sa free time ko. At ngayon, kumita na ako ng 860,000 just by doing it part-time. Grabe no? Part-time. Teacher. Kumita ng 800,000 pesos. Sana all. Diba? Ang dami kong pinasok na negosyo, nagkaroon ako ng catering business, 750,000. Anong nangyari? Imbis na kumita ako, nabaon pa ako sa utang. Sana all talaga. Ito pang isang example, nagbigay sa atin ng feedback. Si Marites Barker is an online seller. Ang nakilala ko siya kasi, ang sipag nito eh. Parang araw-araw nagpupunta ng Divisoria, namimili doon, tapos umuwi siya gabing-gabi na. Madaling araw, minsan parang nagmamakaawa pa siya sa post niya na, patulong naman, nandito pa rin ako, naghihintay ako ng sakayan kasi ang bahay nila is nasa Nobeleta. Medyo mahirap po yung sakayan, gabing-gabi na. Tapos ang buhat-buhat niya, napakabigat. Parang minsan 30 kilos. So nakakaawa, instead na baka kumita, baka ma-hospital pa sa pagod. Ito po yung kanyang feedback. Ako, Martes Barker from Nobeleta, Cavite. Online seller at nag-join ako kay MCOR dahil gusto ko mas matuto about the business. At talaga namang hindi ako binigo ng MCOR. Solid ang community at trainings dito na talaga namang matututo ka, gagaling ka sa business kahit sa buhay. Kumita na ako dito kay MCOR ng more than 500K sa dashboard. Imagine ang mahiyain sa mga labs ko na kumita ng 500K aside sa ating mga earnings sa direct sale. Isa pa sa natutunan dito kay MCOR ay ang matutong magtiwala sa sarili. Magtiwala sa sarili na kaya ko pala. O, di ba? Dating mahiyain, pero because yung community namin is very supportive, marami kaming full pack kami ng mga trainings, unti-unti, hindi mo alam, may nagbabago sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa at gumagaling ka sa negosyo. Kumita ng 500,000. Mahiyain. Ito naman, isa siyang fast food crew, si Riza Maquiñana. Ito naman yung kanyang feedback. Hi, I'm Risa Makinyana from General Reyes, Cavite. Dati akong fast food crew. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ganoon din sa ibang bansa dahil sa MCOR. Nakabili ako ng brand new car at kumita na rin ng almost 2 million pesos dito. O, narinig nyo ba yon? Nagkaroon siya ng brand new car. Kung siya kaya hanggang ngayon, food crew pa rin, magkakaroon kaya siya ng kotse? Ito pa, the last time na kumuha siya ng kanyang encashment, ng kanyang payout sa estansya, sabi niya sa akin, Coach, buti na lang talaga. Meron talagang purpose si Lord. Kasi dati raw, ang sama-sama ng loob niya, kasi bilang isang Jollibee crew, masipag siya. Kasi kilala ko to sobrang sipag talaga, competitive. Kaso hindi siya na-regular. Ang na-regular, yung mga kasama niya, hindi naman masipag. Kasi close nung mga manager. So, ang sama ng loob niya, hindi siya na-regular at yun, kasama siya sa hindi na regular, natanggal. Di ba tinatanggal pag hindi regular? Pero sabi niya, God is good kasi may purpose pala. Kasi kung na-regular ako doon, baka hanggang ngayon nasa Jollibee ako. Kasi yung mga kasama niya sa Jollibee,
nakita niya nung kumain sila sa Jollibee sa estansya pagka-encash niya, nag-encash lang naman siya ng mga nasa 40,000. Tapos ang sweldo daw ng mga manager doon is nasa 30K. Sabi niya, yung kinikita ko, yung sahod nila, 1 week ko lang. Buti na lang hindi ako naging manager ng Jollibee. O diba, praise God, may purpose talaga lahat. Tapos, magkano rin total na kinita na niya? Almost 2 million pesos. 2 million pesos, guys. Saan mo pupulutin yan? Kahit napakasipag mo sa trabaho, ewan ko lang. Hindi ko lang alam kung kikitain mo yung 2 million pesos. So MCore Community, we provide trainings, like online business trainings. Online, nagtuturo kami paano mo gagawin yung business para gumaling ka, sales mastery training. Kasi ang pera talaga po is nasa sales. So lahat naman po yan skills pwedeng matutunan. Ang dami ko po mga na-attend na trainings talaga napakamamahal, mga high value trainings na hindi ko pinagsisihan. Kahit po walang kasamang produkto, ina-attendan ko po kasi gusto ko po na mag-add po ng value sa sarili ko. So para pala maging successful ka, dapat maging person of value ka. Kailangan tumaas yung value mo, kailangan marami kang alam. So ito po yung mga binibigay naming trainings with our MCore community. So ito po, nagtototal po itong lahat ng 397,500 pesos. Yung FB ads po, kung gusto mo mag-scale up ng business mo, gusto mong lumaki yung market mo, kailangan mong umattend po ng FB ads training. So mga ganyan po yung magagastos talaga pag umattend ka ng trainings. At ang layo pa po ng mga ina-attendant namin. So dito po, hindi niyo po kailangan na magbayad po ng 397,500 pesos para gumaling magnegosyo. Para matutunan po itong lahat, hindi niyo po kailangan maglabas ng 6-digit na pera. Hindi po. Huwag kayong mag-alala. Kasi lahat po yan, makukuha nyo lang po for only 18,000 pesos. So, very value for money. Bakit? Parang tuition fee mo yan. Kung gusto mong magnegosyo, kailangan mong magkaroon ng maraming kaalaman. So, tuition fee mo yung 18,000 para lahat ito matutunan mo. Para gumaling ka. Yes. Ilan po sa mga natin na namin mga trainings talaga sobrang mamahal. And hindi po namin pinagsisiyan po yung pag-attend. So dito po napakaswerte nyo kasi 18,000 lang. Lahat po yan matututunan ninyo. But wait. Opo, meron pa pong bonus products worth 18,000. So parang wala kayong binayaran, di ba? Kasi pinalitan po pa ng products. Yung products gamitin po ninyo. Meron tayong separate trainings or seminar for our products. Pwede po nyo pong hingin po sa inyong mga nag-invite po sa inyo. Kasi yung products po natin, kung i-research nyo po yan sa Facebook, sa Google, napakasikat po nito. Ang galing po, ang daming mga gumaling, mga nag-testimonies. And value for money po sila, hindi po mahal. At saka, necessity po. Magagamit po talaga sila ng buong family. Karamihan po ng mga naging members po namin dito, lahat po sila halos is product, ano po sila, product-based. Mga gumaling po sa products po natin. And plus, kung kayo po yung magde-decide ngayon, hindi lang po yun yung matatanggap ninyo na libre. Meron din po kayong success manual na matatanggap. Ito po yung aming manual na from day 1 to day 30, paano mo gagawin yung business para hindi ka naliligaw. Ito yung pinaka-system talaga. Para to make sure na within 30 days, magkaroon po ikaw ng resulta. Kumita ka kaagad. Kasi yun po yung goal, kumita ka. And upon signing up, magkakaroon ka ng dashboard. Dito po yung POS po natin. Dito po yung inventory, makikita. So, hindi mo na kailangan pa ng sarili mong IT because we have, yan, provided na po ng company. And pwede ka nang kumita with our 7 ways to earn with MCore. So, papakita ko lang po for preview kung ano po yung aming 7 ways to earn in our products. Hi, Amazing Life. My name is Coach Lance and I'm the Network Development Manager of MCore. And I'm Coach Mel Villacorta, the Training and Development Manager of MCore, Amazing Life. May tanong kami sa'yo. Sapat na ba yung kinikita mo ngayon? O every now and then napapaisip ka, paano kaya ako pwedeng magkaroon ng additional na income? O di ba? Coach Lance, naniniwala ako na hindi aksidente na magkausap tayo ngayon. And everything happens for a reason. Tama. And in the next 10 minutes, ipapakita namin sa iyo ang isang napakagandang opportunity na kung saan pwede kang kumita ng 16,000 per day or 112,000 per week
or 480,000 per month sa pamamagitan ng orange bag na ito. Grabe yan, Coach Mel. Napaka-exciting naman yan. Coach Mel, paano ba tayong pwede kumita gamit ang orange bag? Coach Lance, ang ganda ng tanong mo. Pag-usapan natin si MCOR. Sino ba si MCOR? Si MCOR is a direct selling company using a multi-level marketing platform. Si MCOR ay na-established noong 2015, a very strong and stable company. And si MCOR is a multi-awarded company with complete legalities. MCOR is SEC registered. Our products are FDA and health certified. And all our products are super brands and included in the MIMS. Teka lang, Coach Mel. Ano po yung memes? Ang MIMS ay Monthly Index of Medical Specialties. Ito yung trusted guide o dito yung reference ng mga doktor when it comes to medical and health products. Grabe, Coach Mel, no? Sobrang stable ni MCOR at kumpleto talaga sa legalities. Tama ka dyan, Coach Lance. Coach Mel, ano-ano ba yung products ni MCOR at gaano ba sila kaganda? Ang ganda ng mga produkto ni MCOR kasi ito ay mga basic needs na. Ibig sabihin, dati ka nang gumagamit ito. Nagkakape ka, uminom ka ng tsokolate, uminom ka ng juice, gumagamit ka ng sabon. Nag-hand sanitizer ka, uminom ka ng vitamins at food supplement. Ganon din ang brand ni MCOR. Unique ang brand ni MCOR because meron siyang kakaibang nagagawa na hindi nagagawa ng ordinary brand. Effective ang product ni MCOR is because marami na siyang natulungan when it comes to health. And high quality ang product ni MCOR kaya hindi ka mapapahiya. Tapos, reasonable yung presyo. Ibig sabihin, abot kaya ang presyo. At ang maganda pa nito, Coach Lance, highly consumable ang product. Ibig sabihin, kapag ginamit mo, nagustuhan mo, pag naubos, bibili ka ulit. Coach Lance, yung produktong paulit-ulit na binibili, maganda ba siya? Napakaganda nun, no, Coach Mel? Dahil kung paulit-ulit siyang binibili, meron ka repeat orders, meron ka repeat sales. Sama ka dyan. Katulad na lang ng ating 24 Alkaline C, ang non-acidic vitamin C. Ito ay sodium ascorbate, alkaline base. At nakakatulong ito para i-boost ang ating immune system. Nakakatulong din ito para bigyan tayo ng energy every day. At Coach Lance, hindi ito ordinaryong vitamin C because ito ay pharma-grade vitamin Wow. C. Ibig sabihin, meron na siyang therapeutic effect kaya nakakatulong siya sa katawan para labanan ng mga sakit. Kaya nga ito nasa MIMS eh. Kaya nga ito trusted ng mga doctors. Actually, kung gusto mong malaman kung sino-sino at paano sila natulungan ng 24 Alkaline C at ng iba nating mga produkto, pwede mo yung i-search sa internet. Tama ka dyan, Coach Lance. At ang gawin natin, change brand lang. Palitan mo yung brand X to brand MCOR na kung saan pwede mo ma-enjoy yung lifetime discount, pwede ka pang makalibre, at pwede ka pang kumita ng cash. At dito, hindi ka ordinary consumer. Ang tawag sa'yo, wise consumer. Grabe, Coach Mel. Stable yung company and high quality yung mga products. Tama ba ako pag sinabi ko na perfect combination siya para sa isang napakaganda na business opportunity? Tama ka dyan, Coach Lance. Okay ba sa'yo yan? Ang tanong, paano ka makakapagsimula sa MCOR business mo? Ang kailangan mo lang gawin ay i-avail ang orange bag na ito sa halagang 18,000 only. Yung orange bag na ito, meron siyang laman na 18,455 worth of products plus 15,000 worth ng discount vouchers na pwede mong pansimula sa negosyo mo. At ang maganda pa nito, meron kang online dashboard na kung saan dito mo makikita yung growth mo sa MCOR business mo. Plus, meron kang online and offline support group. Ibig sabihin nito, may mag-guide sa'yo para simulan ng MCOR business. Meron kang access sa mga training sa product, sa compensation plan. And take note, hindi mo ito gagawin ng mag-isa. Meron kang support group, meron kang mentor or coaches na magtuturo at tutulong sa'yo dito. At lahat ng ito ay sa halagang 18,000 only. Panalo o panalong-panalo? Panalo! Paano ka kikita sa MCOR business mo? Ang maganda niyan, meron tayong 7 ways on how to earn. Una, meron tayong direct selling bonus. Meron tayong magandang product. Kapag nakabenta ka ng product ni MCOR, maaari kang kumita up to 300 or 500 pesos sa product ni MCOR. Next natin, meron tayong tinatawag na direct referral bonus. Kapag meron kang kakilala at ni-refer mo siya at kumuha din siya ng orange bag na ito, pwede kang kumita ng 1,050 pesos. Ang maganda dito, unlimited dito. Ibig sabihin, lahat ng kakilala mo, ma-refer mo silang lahat at kumuha sila ng orange bag, unlimited na 1,050 yun para sa'yo. Wow! At meron pa tayong turbo product bonus. Ibig sabihin, kapag nakapag-refer ka ng 2 kakilala mo at kumuha din sila ng orange bag na ito,
Bukod sa meron kang direct referral bonus, maaari kang makatanggap ng 8,500 or 10,500 worth of Emcor products free. Ibig sabihin nito, kumita ka na, may libre ka pa. Kaibigan, pag-usapan naman natin ang cycle bonus o kilala sa tawag na pairing bonus. At dito, mas malaki ang kitaan. Coach Mel, paano ba nangyayari yung cycle bonus? Simple lang yan. Ito ay binary system na kung saan magkakaroon ka ng left sales group at right sales group. Kapag nakapag-sponsor ka ng isang dealer o ito yung nag-avail ng orange bag or package, let's say na-encode siya sa left sales group mo and another dealer ma-encode naman sa right sales group mo, automatic yan, meron kang cycle bonus, pwede kang kumita ng 3,000 pesos. At ang maganda pa nito, yung dealer mo, kapag meron din sila sa left sales group and right sales group na mga dealers, ay pwede din silang kumita ng cycle bonus 3,000 pesos. At ang maganda pa nito, maaari kang kumita ng 3,000 pesos kada pairing. So ibig sabihin nito, Coach Lance, kahit hindi mo na yan kakilala, hindi na ikaw nag-invite, at hindi na ikaw ang kumausap, pwede kang kumita ng paulit-ulit na 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Ang cycle bonus ay pwede mo ma-enjoy package to package, product to product, and product to package. At dito pa lang, maaari kang kumita up to 16,000 per day, 112,000 per week, or 480,000 per month. Cycle bonus pa lang yan. Grabe yan, kaibigan. Pero Coach Mel, paano kapag isa lang yung naging dealer niya? Pwede pa rin ba siya kumita? Yes, sa pamamagitan ng repeat purchase bonus. Coach Mel, paano nag-work yung repeat purchase bonus? Sa repeat purchase bonus, ang bawat products ni Emcor ay may corresponding point value. Sa bawat point value na to ay maaaring ma-convert into cash. Ibig sabihin nito, yung bawat binibili mo rito ay pwede kang mag-earn ng points, pwede kang mag-earn ng cash. At sa bawat binibili ng grupo mo, pwede din silang mag-earn ng points at pwede din silang mag-earn ng cash. At ang points nila ay points mo din. Eh, imaginein mo na lang, kung mas higit pa na 24 alkaline C ang binibili nila at ginagamit pa nila lahat ng produkto ni Emcor. Hindi na ikaw ang kumausap, hindi mo nakakilala, at hindi na ikaw yung nagbenta, pero kumikita ka pa rin sa repeat purchase bonus. Alam mo kung anong tawag dyan? Passive income. Grabe, Coach Mel. Sobrang generous talaga ng compensation plan ni Emcor. At pwede kang magkaroon ng passive income. At dahil dyan, napakarami na ang nag-improve ang buhay at naabot yung kanilang mga pangarap dito sa Emcor. Kaya kung gusto mo ng additional income o kung gusto mo pang mas mapalaki ang income mo, ang tanging sagot, ang orange bag na ito. Ang tanong, hahayaan mo pa ba na lumagpas yung opportunity na ito para sa'yo? Talk to the person who shared you this video. Decide now. Act now. My name is Coach Lance and I'm the Network Development Manager of Emcor. My name is Coach Mel. I'm the Training and Development Manager of Emcor. And here in Emcor, we improve lives. Alright. Tanong, sasabay ka ba o hayaan mo lang lumampas sa'yo yung opportunity? Now, by the way, ito naman yung naging feedback ko or testimony ko while doing the business of Emcor. So, nagkaroon lang naman ako ng maraming properties. Yan. Kung isa ka sa mga naging kaibigan ko sa Facebook, alam mo kung saan ako nagsimula. Nagsimula talaga ako sa wala, from scratch. Talagang pinuno ko lang ng kaalaman yung utak ko. Lahat ng pwede kong matutunan, malaman ko, ginawa ko lahat. Inatenan ko lahat ng mga trainings. Kasi habang umaattend ka ng trainings, gumagaling ka eh. Mas na-equip ka talaga ng mga kakailanganin mo sa data para lumago yung negosyo mo. Yan, hindi lang po bahay, mga sasakyan. Yan, naregaloan ko po ng sasakyan yung aking asawa, Ford Raptor. Niregalo ko lang po hindi para sa sarili ko. Binigay ko po sa asawa ko. Yan, pati si Barbie, si Risa Makiñana po. Nalabasan din po natin siya ng kotse. And hindi lang po ako bumili ng mga properties and sasakyan. Binigyan din po tayo ng company. Kasi as in, ganun ka-generous po ang may-ari po ng company natin. Pag nakita po niyang masipag ka, talagang 100% full out ka, binibigay po nila yung heart's desire mo. Actually, hindi nga heart's desire ko po to, nahiya ako pero pinagpilitan po nilang ibigay sa akin. So, di ba ang sarap noon? Pinagpipilitan na, oh, baka gusto mo ng ganito, ganyan, ganyan. Ito nga pong recent, binibigyan po ako ng Tesla. Ulitin ko binibigyan po ako ng Tesla or Land Cruiser. Pero tinanggihan ko po. Opo, sabi ko, sobra na po yung natulong niya sa kanalang. Opo, wag muna ngayon. Nakaka-overwhelm, wala na po kaming parking.
Ayan, ito po yung mga nakuha ko dahil po sa MCOR community. And I know, isa po dito sa nasa Zoom, kayang-kaya nyo rin po to. Kasi hindi naman po secret po paano po gawin yung business. Meron pong sistema ang tinatawag. Ito naman po yung ilang dashboard ko. So dito po, parang nagpa-franchise din tayo. Kumukuha tayo ng rights para magkaroon po tayo ng accounts. So tayo po parang franchise holder din. Doon sa 18,000 po natin, magkakaroon na tayo ng dashboard kagaya po nito. So yung isang account ko po, kumita ng 1.1, yung isa po 1.7, yung isa po 2.6, yung isa 4.9, almost 5 million. Ito po, ang naging susi po nito is 18,000 pesos. So, per account po is 18,000. So, kumuha po ako ng mas marami sa isang account kasi gusto ko po mas marami akong income. Kapag kayo po yung tatanungin, ano pong gusto ninyo? Isang cheque or 7 cheque? Yan, 7. Apo, kagaya po nung factory worker po namin na member, si Edgar, nung siya po ay nag-start, isang account lang po siya. Pero nung napaliwanagan ko po siya, sabi niya, sige, sige, magdadagdag ako. So nagdagdag siya na nagdagdag and isang beses naging cash siya kasabay ko. Kumuha kami pares ng cheque. So pares kami maraming hawak na cheque. Sabi ko, Edgar, ngayon, na-appreciate mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Sabi niya, yes ma'am. Kaya imaginein mo to, nag-encash ka, tapos isang account ka lang. Ilan yung hawak mo dapat na cheque ngayon? Sabi niya, isa po ma'am. Pero ngayon, ilan ang hawak mong cheque? Sabi niya, 7. So, very happy siya kasi sinundan po niya yung sistema, yung tamang sistema, kaya po siya kumikita po talaga din ng malaki. So, 18,000 lang po yan, yan naging susi para magkaroon po ako ng ganyang income. Yan, sino po yung gusto ng ganyang income? Type 1, kung gusto mo rin ng ganyang income. Yan, paki-type 1 po. Tignan natin kung sino gusto, nakikinig po si Lord. Kasi wala pong imposible actually. Wala pong imposible sa taong madiskarte, masipag, at saka nakafocus. Tapos tama pa yung company, tama pa yung sistema. Now, this 18,000 of yours, malamang ngayon, merong iba rito na nakikinig na merong problema sa finances, pwedeng nasa ospital yung mahal mo sa buhay, kailangan yung ilabas, di ba? Baka mamaya ang kailangan mong pera is 300,000, 200,000, 500,000, hindi mo mailabas. Bakit? Wala kang pera. Kung wala ka pa sa ganung sitwasyon ngayon, I tell you this, ikaw ay mag-sign up na. Bakit? Kasi para kahit dumating ka sa crisis, sa part ng buhay mo na yan, hindi mo na poproblemahin yung perang tinatawag natin na panglabas sa ospital ng kamag-anak mo. Kasi at some part of our lives, darating tayo sa crisis. Hindi pwedeng hindi. Darating yan sa atin. Ang tanong na lang, paghahandaan mo ba o saka mo na lang gagapangin pag nando na? Saka ka na lang mangungutang, may nagdo-drawing. Kasi yung 18,000 na yan, hindi lang po siya basta sign up eh. Hindi lang po siya basta hindi lang po siya basta negosyo. Ito po yung magiging susi para makuha niyo po yung pangarap niyo. Ito po yung tinatawag nating happy quality life. Yan. Gusto niyo ba yan? Kung gusto niyo yung type 5. Yan, may reserba. Tama. Diba? Yan yung magiging susi para makuha mo yung quality happy life. Kung meron ka pang naiisip, well, good. Kasi ako, naisip ko na yun dati, magtinda ng barbecue, magsari-sari store, magkantin, pero lahat yun nag-fail. Tapos, todo-todo pa yung pagod sa katawan ko, nagkasakit pa ako. Meron naman palang negosyo na kagaya nito, na hindi mo kailangan pang magpagal ng katawan. Mai-enjoy mo pa siya kasi nagta-travel ka. Sabi nga rito, opportunities like this don't wait. Yung mga ganitong opportunity daw, dapat daw po hindi pinaghihintay. But winners do something about it. Yung mga winners daw po, yung mga, ako hindi ko kino-consider yung sarili kong winner eh. Kino-consider ko po yung sarili ko as warrior. Kasi gumawa lang din po ako ng paraan. Nung time kasi na wala pa ako sa ganitong opportunity, sobrang lubog po ako sa utang. To the point na natatakot na ako kasi malapit na po ako mademanda ng bangko. Pero dahil nga warrior ako, ginawan ko ng paraan, paano ako kikita ng malaki, paano ako magkakaroon ng pera para hindi ako makapagperwisyo sa kapwa ko. Ayoko mangutang sa kapwa ko.
gusto ko tumayo sa sarili kong paa. At hindi ko alam kung paano. Pinagdasal ko kay Lord. Tapos eto lang po talaga yung nakita kong pwedeng sumagot sa mga dasal ko. Kasi lahat halos ng negosyo, na-try ko na. Napagod lang po ako at nabaon sa utang. So, are you ready to grab it and start your journey to success? Or will you let it go and stay in the same place? Igagrab mo ba siya? Or hahayaan mo na lang, maghihintay ka na lang, patatagalin mo pa. Mamaya may plano ka. Plano mo next month. Diba? Kung plano mo next month, bakit hindi pa ngayon para makapagsimula ka ng matuto? Ganon din yun eh. Ano yung nasayang sa'yo? Oras. Baka mamaya, yung oras na nasayang mo, sana marami ng mga nangyari pa. Marami ka nang natutunan. Sabi nga, the choice is yours. Ikaw pa rin ang mamimili, buhay mo yan. So kami po, magiging guardian angel mo lang. Kami lang po yung mag-guide po sa inyo. So yes, say yes today and let's change your life together. Mag-yes ka daw. Kailangan mo lang mag-decide, sabi nga ni Coach Mike eh. Kasi pag nag-decide ka, kahit wala ka pang kapital, gagawin mo yun ng paraan. Gustuhin mo lang. Kailangan gusto mo lang magbago yung buhay mo. Kasi ako ginusto ko pong magbago ang buhay ko. Ayoko po yung buhay ko dati na umaasa lang po sa asawa, na umiiyak na lang sa isang tabi pag may problema, na pag nai-stress, 'di ba, nasa isang sulok ka lang ng bahay kasi wala kang pera. Eh ngayon pag nai-stress ako, lalabas ako. Magpapaparlor ako, magsha-shopping ako. Gusto ko yung ganong stress. Kayo, ano bang stress ang gusto ninyo? Magmumukmuk lang sa isang tabi, iiyak ka na lang, lumaban ka. Ito pa po, if you're going to sign up today, ito pang isa mong free. Yeah, meron kang training na libre pa, another QRMA training valued at 30,000 pesos. So libre po to. Ito po ay isang skills again, isa po siyang training kung paano ka mas makakapagbenta ng mga products. So maganda po itong training ito kasi kahit saan ka mapunta, makakapagbenta ka ng products. Yan po yung sinisiguro namin kasi lahat po ng mga nagiging dealers namin, ito po yung way nila. Kaya kahit saan sila pumunta po, talaga po, araw-araw meron silang benta. Kumikita sila ng hindi bumababa ng 1,200 pesos. Kita po nila yun per day. Join now and be part of our MCore community. So ano pa pong hinihintay nyo, mag-join na kayo. Hindi na po pinag-iisipan kung gusto nyo magbago ang buhay nyo rito eh. Hindi na po pinag-iisipan dito kung yung kapital. Ang pinag-iisipan na lang po dito, kailan? Diba? Paano? Yun na po yung inyong planuhin na kailangan makasali ako kaagad kasi gusto kong matuto. Gusto ko rin gumaling. Gusto ko rin magkaroon ng sariling bahay. Gusto ko rin magkaroon ng maayos na buhay para sa pamilya ko. Ayan, tanong po dito, sino po yung magjo-join sa mga guests? Type 1 po. At bibigyan po namin kayo ng free health manual. Success manual. Shoutout po kay Michael Villaspin. Yan. Asawa po ni Mean. Ayan, bukas maka-join na kayo. Free training ng QRMA, kaya join na. Opo, meron po kaming training bukas. Yung pong mga guest, pwede nyo pong i-approach po yung mga nag-invite sa inyo para po mabigyan po kayo ng clarity kung meron pa po kayong mga questions. Pero at this point, pwede po kayo magtanong. Handa po ako sagutin. Yan. For any questions, pwede po kayong mag-unmute. Tapos sasagutin ko po yung mga tanong po ninyo. Ayan. Sino po dito yung merong tanong? Ayan. I'd like to acknowledge the presence of Coach Mike, ang aking mentor. Si Ma'am Elnora Toca, EMBC owner, branch owner po natin sa Cabuyao, Laguna. Yung masipag ko pong member sa Iloilo, si Tita Flor de Lisa Laguardia. Hi, Tita. 68 years old, pero humahataw. O, mag-isa sa Iloilo, pero kumikita. Magaling. Tsaka masipag po siyang umattend ng trainings. So, wala po tayong question. Saan po pwedeng ipadala yung pang-join? Ayan, pwede nyo pong i-message po ang inyong mga sponsor, yung mga nag-invite po sa inyo para i-send po sa inyo kung saan po pwede padala. Meron po tayong BDO, GCash, BPI, kung saan nyo po gustong padala, Palawan, Cebuana. Yan, pag kayo po yung nag-sign up, yan, same day or tomorrow, i-register po kayo para kayo po ay part na po ng MCore community. Yan, bukas, mag-join na daw kayo para maka-attend kayo ng QRMA training. Wow, congrats. Ayan, congratulations. Open your cam para makapag-picture taking po tayo. Yan, hope meron po kayong natutunan
about business, kung para makapag-decide po kayo ano ba yung business na suitable for you, kung empleyado po kayo para at least, 'di ba, makapag-prepare na kayo, kailangan niyo po ng extra spare tire para